Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa headlines ng Philippine Star. Bureau of Immigration. No entry ban on ICC probers. So matotal, sinasabi dito na anytime pwedeng makapasok ang mga investigador sa ating bansa. Okay? So, anong ibig sabihin yan? Nangangahulugan na pwede na nilang imbestigahan ang ating minamahal na Tatay Digong? Hindi po ganon. Kaya nag-vlog ako, baka mamaya ma-misinterpret ng iba na pwede na. Yes, walang ban. Ang sinasabi ng Bureau of Immigration, walang direktiba ang DOJ ba o ang Malacanang na huwag papasukin ang ICC prosecutor or investigator. Walang ganon. So, yung spokesperson ng Bureau of Immigration, walang dahilan para pigilin namin sila. Pwede silang makapasok. So, yun. Klaro pwedeng makapasok. But then, mabuti, nagbigay din ng statement itong si Solicitor General Minardo Guevara. Pwede daw. Basta, ang condition dyan is, ang pagpasok nila, wala yung pwedeng mag-interview sa mga kamag-anak ng mga alleged biktima ng sinasabing extrajudicial killings. Pwedeng makapasok ang ICC mag-interview. Basta huwag lang yung parang legal proceedings na parang preliminary investigation na tatawagin na nila isubpoy na si PRRD, susubpoy na si Senator Bato, sino pa dyan. Hindi pwede yun. So, I hope klaro tayo So, huwag tayong mabibigla. Baka anytime from now, mabalitaan natin na meron ng taga-ICC na sa Pilipinas. Kasi I believe, panahon ni Tatay Digong, meron na yung dating prosecutor, yung babae. Pumasok na Kailang examination, preliminary examination, nag-interview, pumasok. Kaya, nang dahil doon, nag-decide si PRRD noon na i-withdraw na lang ang ating membership sa ICC dahil sa ginawa ng ICC prosecutor on her own initiative, hindi po sanction ng korte, ICC as a court. Initiative lang ng prosecutor. So, the same thing ang mangyayari ngayon. Kasi approved na ng ICC yung request ng prosecutor na ituloy na ang preliminary investigation. Na-approve May 2021. So, pwede silang pumasok. Kaya lang, pinaliwanag ni Solicitor General Guevara, wala tayong legal duty o legal obligation na makipag-cooperate sa ICC. Wala. Kaya ito ngayon, connecting the dots, masigasig ang mga kongresista na ipasa na yung House Resolution urging the Philippine government to cooperate with ICC. Pasado na ang resolution. But, hindi ibig sabihin na pasado ang resolution, ang desisyon nasa presidente pa rin. So, ito, medyo nagbigay kaguluhan yung sagot ng presidente na, okay, under study, pag-aralan natin. Maraming nag-react doon. So, mabuti naman itong si Executive Secretary Bersamin, nagbigay linaw. Nagbigay ng statement. Sabi niya, yung sagot na Pangulo na pag-aralan, hindi ibig sabihin outright na papayagan na natin ang ICC na makipag-cooperate
ang Philippine government sa investigasyon nila. Hindi yun ang ibig sabihin. Okay, so, ngayon, medyo klarong-klaro na. Ano pa? Yung si Vice President Sara Duterte, maganda yung ginawa niya. Sumulat na siya. Nagkaroon ako ng kopya ng sulat from the Office of the Vice President to DOJ Secretary expressing yung objection ng opisina ng Vice President, yung pakikipag-cooperate ng bansa natin sa ICC. Dahil walang jurisdiction ang ICC sa bansa natin dahil hindi na tayo membro, at saka it is a violation of the principle of complementarity. Ang complementarity po, saka lang papasok ang ICC to complement o tulungan ang isang bansa na hindi na gumagana ang justice system. Sa atin sa Pilipinas, ganang-gana, gumagana. Example, yun, nakalabas na si ex-Senator De Lima. Ano pa? Ang daming mga napapawalang sala. Supreme Court. Rine-reverse ang mga desisyon ng lower courts. Talagang buhay na buhay ang ating justice system. Kaya, kung papasok ang ICC na mag-conduct ng investigasyon sa alleged extrajudicial killings panahon ni PRRD, violation po yun ng ating soberenya, pag-apak-apak sa ating soberenya. So, ngayon, ang hinihintay na lang ang formal na statement ng Pangulo kung mag-join ba tayo o hindi mag-rejoin. Hanggang ngayon, malabo pa rin dahil under study. So, granting na mag-rejoin, ito na. Ang next question is, kailangan ba ng Senate concurrence? May iba't ibang payag. Ang narinig ko si ex-Senator Franklin Drilon, sabi niya, hindi na daw. Ano ito? Alam mo naman, dilawan ito, galit kay Duterte. Yung kanyang line of reasoning is wala na. But mas marami akong narinig. Isa na dito si Solicitor General Guevara, nagsasabi na it is a constitutional requirement. Nakalagay sa Constitution na kung ang bansa natin mag-join sa any treaty, remember, itong ICC, it's a treaty, Rome Statute, it's a treaty. So kung mag-join, ay di, kailangan ng Senate concurrence. May isang assistant counsel ng ICC, abogada, na member talaga siya ng ICC, assistant counsel. Authorized siya na magano. Attorney Cristina Conte, sabi niya, kailangan ng Senate concurrence. Sino pa? Sina Attorney Roque, the only Filipino listed ng ICC na legal counsel. Nagsasabi, kailangan ng Senate concurrence. Kaya si Senator Bato, matapang. Sabi niya, kung magdesisyon ng Pangulo na mag-rejoin, lalabanan ko siya sa Senado. Back to zero, kasi sa Senado, sila ang final say. Okay? Tama nga naman. Kailangan ng 2/3 vote ng Senado para makabalik tayo sa ICC. Ibig sabihin, kailangan ng ilang senador? 16 senators. Ngayon, nabibilang ko, less than 16 ang boboto in kaso na ang Pangulo mag-decide na mag-rejoin. 9 pataas na senador ang boboto not allowing yung mag-against sa pagbalik natin sa ICC. Ganun po yun. Kaya, relax lang po tayo. Wala pong problema sa ICC.
safety, ang ating Tatay Digong, pwede siyang makapagpahinga. Of course, including Senator Bato, dahil ito na nga ang final say sa pagbalik natin sa ICC is nasa Senado. So, salamat in advance sa mga senador na boboto in objection sa pagbalik natin sa ICC. Mabuhay ang mga makabayang senador.